Leche ka, Talea, hindi ka makakatakas sa akin. Papatayin kita ng dahan-dahan. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Huwag ako, Talea, dahil hindi ako manghinayang nakitlin kita ng buhay. Sa galit ni Vanessa, pinalo niya ang ulo ni Talea ng baril kaya nahimatay ito. Tinawag niya ang isa sa kanyang mga tauhan at pinabantayan niya na mahigpit si Talea. Umalis na si Vanessa, pinuntahan niya ang lugar kung nasaan si Miguel. Kinulong niya ito sa kanyang kondo. Tinalian niya ito para hindi makatakas. Nagkakagulo na ang mga magulang nila ni Miguel dahil hindi pa rin dumating si Talea at Miguel. Nag-aalala na ang lahat dahil mahigit 2 oras na wala pa rin silang dalawa sa reception. Nanginginig na sa takot ang mami ni Miguel at ang mami ni Talea. Hayop ka, Vanessa! Pakawalan mo ako dito! Anong ginawa mo sa asawa ko? Saan mo dinala si Talea? Sa oras na saktan mo ang asawa ko, papatayin kita, Vanessa. Tandaan mo yan. Sigaw ni Miguel kay Vanessa. Wow, mahal na mahal mo na talaga si Talea, Miguel. Paano mo naman ako? Sa tanang buhay ko, wala akong ibang ginawa, kundi ang mahalin ka. Paano na ang nakaraan natin, Miguel? Minahal mo ako noon, di ba? Mahal natin ang isa't isa, pero anong ginawa mo? Kinalimutan mo na ang mga pangako mo sa akin dahil sa hayop na babaeng yun, sigaw ni Vanessa kay Miguel. Vanessa, dahil taksel ka, nagtataka ka pa kung bakit nawala ang pagmamahal ko sa'yo. Si Talea ang mahal ko, hindi na ikaw, kaya kahit anong gawin mo, kahit itali mo pa ako dito hanggang sa mamatay ako, hindi mo matatanggal sa puso at isipan ko na mahal ko si Talea. Sa oras na saktan mo ang asawa ko, papatayin kita, Vanessa, sigaw ni Miguel. Pareho kayo ng sinabi ni Talea, Miguel, papatayin niyo ako. Paano? Mga bobo. Sige, Miguel, saktan mo ko. Kapag ako ang mapupuno, papatayin ko kayo ni Talea. Kasama pati ang anak mo, kaya kung ako sa'yo, magpakabait ka sa akin. Gawin mo kung ano ang gusto ko. Naiintindihan mo ba, Miguel? Pagbabanta ni Vanessa. Wag mong sasaktan ang mag-ina ko, Vanessa, dahil hahabulin kita kahit sa impyerno. Ka magtago, sigaw ni Miguel kay Vanessa. Miguel, wag mo akong tatakutin dahil nakatali ka dyan. Dito ka muna, Miguel. Magplano pa ako kung paano ko ililibing ng buhay ang asawa at anak mo. Hindi mo na ako mahal, diba? Kaya mas mabuting papatayin ko si Talea para maramdaman mo kung gaano kasakit ang nararamdaman ko ngayon. Tandaan mo, Miguel, kayang-kaya kong gawin ang lahat ng gusto ko sa asawa at anak mo. Kung ako sa'yo, magpapakabait ka sa akin. Galit na singhal ni Vanessa. Hayop ka, Vanessa. Wag mong sasaktan ang asawa ko. Papatayin kita, hayop ka. Magbabayad ka, Vanessa. Hindi ka magwawagi sa mga maitim mong plano. Talea, magpakatatag ka kung nasaan ka man ngayon. Sana wag kang mawala ng pag-asa. Sana makahanap ka ng paraan para makatakas. Ayaw kung may mangyaring masama sa inyong dalawa ng anak ko. Hindi ko kakayanin yun, Vanessa. Talea. Magbabayad ka, Vanessa. Sa oras na may gagawin ka masama sa mag-ina ko, papatayin kita, sigaw ni Miguel. Abala sa paghahanap, ang mga magulang ni Talea at Miguel, pati mga NBI, ay tumulong na rin sa paghahanap sa mag-asawa. Nakailang balik na sa ospital ang mami ni Talea dahil inatake ito sa kanyang sakit. Hindi na ito natutulog magmula nang mawala sina Talea at Miguel. Samantalang si Talea naman ay pinahirapan siya ni Vanessa. Hindi ito pinapakain. Pinapainom lang ito ng tubig. Mahina na ang katawan ni Talea pero pilit pa rin siyang lumalaban dahil sa bata at kay Miguel. Umasa pa rin siya na makakalabas na buhay mula sa mga kamay ni Vanessa. Nakita ni Talea si Vanessa, lumapit ito sa kanya. Nagulat siya nang bigla siyang sampalin ni Vanessa ng paulit-ulit. Hayop ka, Talea, dahil sa'yo nagkalitsya-litsya ang buhay ko. Hindi ko kayo mapapatawad ni Miguel. Pagbabayaran nyo ang ginawa nyo sa akin. Magdurusa ka habang buhay, Talea. Ipapatikim ko sa inyo ang pait ng paghihiganti ko. Hindi ako papayag na hindi nyo pagbayaran ni Miguel ang sakit na pinaramdam nyo sa akin. Unti-unti kitang papatayin kasama ng anak mo. Hindi ka pwedeng mabuhay lalo na ang bata na nasa tiyan mo dahil kaagaw ko yan kay Miguel. Balang araw, sigaw ni Vanessa habang sinasampal niya si Talea. Duguan ang labi at ilong ni Talea at namamaga na rin ang mukha nito sa lakas at paulit-ulit na pagsampal sa kanya ni Vanessa. Anong plano mo, Vanessa? Huwag mong idamay ang anak namin. Sa galit mo, anghel lang siya, Vanessa. Patawarin mo na kami ni Miguel.
Kung nasaktan ka namin, nakiusap ako sa'yo, kung patayin mo ako, sige patayin mo ako. Pero saka mo na lang ako patayin kung maipanganak ko na si baby. Buhayin mo siya, Vanessa. Huwag mo siyang idamay sa galit mo sa akin. Nagmamakaawa ko sa'yo. Ibigay mo ang anak ko kay Miguel, saad ni Talea. Nagmamakaawa na siya kay Vanessa pero tinawanan lang siya nito. Ngayon para ka ng isang maamong pusa. Kanina lang ang utang. Ipagdasal mo, Talea, na malamigan ang utak ko. At nang pumayag ako sa gusto mo, singhal ni Vanessa, kung buhay ko ang kapalit para maibsan ang galit mo sa amin ni Miguel, sige patayin mo ako, pero bago mo gawin yun, hayaan mo muna ako na may panganak ko na si baby, please. Vanessa, nakikiusap ako sa'yo, saad ni Talea. Okay, Talea, kung yan ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Alam ko na next plan ko, salamat sa idea mo, Talea. Ha, dito ka muna, may gagawin lang ako importante na ikakagulat mo ng bonggang-bongga. Nakangising saad ni Vanessa. Carlos, lumapit ka dito, sigaw ni Vanessa. Nagtataka si Talea kung sinong Carlos ang tinatawag ni Vanessa. Pumasok sa isip ni Talea si Carlos, ang lalaking apo ni Lola Sandra. Vanessa, bakit? May papagawa ka lang ba sa akin? Papatayin na ba natin si Talea? Tanong ni Carlos. Huwag kang hot, Carlos. Darating din tayo sa point na yan. Kailangan muna siyang manganak bago natin siya patayin. Kailangan ko ng magaling na kumadrona, Carlos, para mapaanak si Talea. Nakangiting tura nito. Nakatitig si Talea kay Carlos dahil tama ang hinala niya. Si Carlos nga na kaibigan niya ang kasama ni Vanessa. Hindi siya makapaniwala na kayang pumatay ng tao ni Carlos. Meron akong kakilala pero kailangan sa lugar na malinis at tahimik, Vanessa. Lola ko yun at ayaw kong magduda siya na may ginagawa tayong masama kay Talea. Kailangan di niya malaman na nagtatrabaho ko sa'yo, saad ni Carlos habang nakatingin kay Talea. Okay, Carlos, walang problema. Talea, narinig mo? Sa oras na manganak ka na, sabihin mo sa amin para mabigyan ka namin ng magandang serbisyo, okay? Sa ngayon, Carlos, pakainin mo siya, painumin mo ng tubig. Pakainin mo ng mga prutas para malusog si baby sa kanyang tiyan. Meron akong magandang plano at tiyak ito ang pinakamalinis na paraan para makasama ko si Miguel habang buhay. Okay, Ma'am Vanessa, masusunod. Sige po, lalabas muna ako. Tumulo ang luha ni Talea sa mga oras na yun. Alam na niya ang susunod na mangyayari. Pinikit niya ang kanyang mga mata at umiyak siya ng umiyak. Lumabas si Vanessa at abot tenga ang ngiti nito dahil sa kanyang nalalapit na tagumpay. 1 year later, isang taon na ang nakalipas, wala pa rin idea si Miguel kung saan naroroon ang kanyang mag-ina. Hindi na rin nagpakita si Vanessa sa kanya mula nang makatakas siya sa kamay nito. Hinanap na ng mga pulis at mga NBI si Vanessa, pero hindi nila ito natagpuan. Si Talea naman ay ginawa na nila ang lahat, ngunit hindi pa rin nila ito matagpuan dahil sa nangyari sa na-paralyze ang mami ni Talea at hindi na ito nakalakad. Ang mami naman ni Miguel nagkasakit na rin ito dahil sa pagpupuyat. Hindi ito makatulog sa kakaisip kung ano na ang nangyari kay Talea at sa kanilang apo. Mami, nakainom ka na ba ng gamot? Tanong ni Miguel sa kanyang ina. Anak, kumusta na ang paghahanap niyo kay Talea? Mababaliw na ako. Kailangan na natin silang mahanap kung buhay man si Talea. 1 year old na ang apo ko. Mami, makikita din natin sila. Kailangan lang natin magpakatatag. Anak, huwag ko lang makita si Vanessa. Ako mismo ang kikitil sa buhay niya. Mami, please, tama na ako na ang bahala sa babaeng yun. Mabubulok siya sa kulungan. Wala siyang awa, Mami. Nagmana siya sa kanyang daddy. Mabuti na lang. Hindi siya ang pinakasalan ko. Kung nagkataon, nakatresana ako sa impyerno ngayon. Galit na saad ni Miguel. Mami, Miguel. Mula sa kanilang likuran ay may isang babae na nakatayo at umiiyak habang karga-karga nito isang bata. Pagligo nila, Miguel at Violeta, hindi sila makapaniwala na ang babaeng nakita nila at nakatayo sa kanyang harapan ay si Talea. Tumakbo agad si Miguel papunta kay Talea. Niyakap niya ito ng sobrang higpit. Humagulhol ng iyak si Miguel dahil sa sobrang tuwa na ang babaeng pinakamamahal niya at nakayakap niya ngayon ay si Talea. Talea, ikaw ba talaga yan? Hindi ba ako na mamalikmata lang? Ikaw ba si Talea? Ang asawa ko, paulit-ulit na tanong ni Miguel. Miguel ko, si Talea, totoo ako. Hindi ka nananaginip. Siya ang anak natin, si Lester. Ang gwapo niya, Miguel. Kumukha mo siya, saad ni Talea. Kinuha ni Miguel si Lester, ginarga niya ito at hinalik-halikan. Walang tigil sa pagtulo ang luha ni Miguel at ganoon na rin si Talea. Lumapit na rin si Violeta at niyakap niya si Talea. Umiyak din ito sa sobrang tuwa. Oh my God, Talea, salamat sa Diyos at nakabalik ka na.
Niyakap ni Violeta si Talia ng sobrang higpit. Umagulhol na rin ito ng iyak. Talia, salamat sa Diyos at buhay kayo ng apo ko. Anak, I'm sorry kung wala ako sa tabi mo nang lumabas ka dito sa mundo. Anak, salamat at ligtas kayo ng mami mo. Hindi kami tumitigil sa paghahanap sa inyo. Hindi ako makapaniwala na andito na kayo ng mami mo, saad ni Miguel habang tumutulo ang kanyang mga luha. Miguel, akin na ang apo ko. Gusto ko siyang makargahin. Tawagin mo ang daddy at mami ni Talia. Sabihin mo ligtas si Talia at ang bata, saad ni Violeta. Opo, mami, niyakap ni Miguel si Talia at hinalikan niya ito sa labi. Talia, paano kayo nakaligtas kay Vanessa? Paano mo siya natakasan? Seryosong tanong ni Miguel. Miguel, tinulungan ako sa nagpaanak sa akin. Pagkatapos kong manganak, itinakas niya ako, sinabi ko kasi sa kanya na kinidnap ako ni Vanessa at apo niyang si Carlos. Kaya sa galit niya, itinakas niya ako at tinago. Hindi kami nagpakita agad kasi delikado kami kay Vanessa. Ang sabi niya, mas mabuti na magtago muna kami, baka mapahamak kami kay Vanessa. Natatakot din akong lumabas, baka magmanman lang ang babaeng yun. Baka kapag makita niya kami ni Lester, papatayin niya kami. I'm sorry, Miguel, kung natagalan kami sa pagtatago. I'm sorry kung pinag-alala ko kayo ng matagal. Natatakot kasi ako. Si Mami at Daddy Miguel, kumusta na sila? Gusto ko na silang makita, Miguel. Samahan mo ako sa kanila. Miss na miss ko na sila. Gusto ko nang mayakap si Mami at Daddy. Magpahinga ka muna, Talia. Mamaya pupunta natin ang Mami at Daddy mo. Maghanda ako ng masarap ng lunch para makakain ka ng marami. Kayo ni Lester. Dalhin mo muna si Lester sa kwarto. Maglalaro lang kami. Mag-usap muna kayong dalawa. Alam kong mamimiss niyo ang isa't isa, sabi ng mami ni Miguel. Umakyat si Talia at Miguel sa kanilang kwarto para magpahinga. Si Talia pero naligo muna siya bago siya para magmukha siyang mabango sa paningin ni Miguel. Pagkatapos niyang maligo ay lumabas agad siya sa bathroom. Nagulat si Miguel na walang takip sa katawan si Talia. Talia, bakit hindi ka nagtakip sa katawan mo? Malalamigan ka, nakabukas pa naman ang aircon, tanong ni Miguel. Miguel, hindi mo ba namimiss ang katawan ko? Tanong ni Talia kay Miguel. Lumapit si Miguel kay Talia at hinaplos niya ang mukha nito. Miss na miss, syempre, halika nga dito. Kinarga ni Miguel si Talia at pinahiga niya sa kama. Pagkatapos nila ng pagniniig ay pinagpawisan silang dalawa ni Miguel at ni Talia. Pagdating ni Talia sa bahay ng kanyang mami at daddy, tumulo ang kanyang luha nang makita niya ang kanyang mami na nakaupo sa wheelchair. Tumakbo siya agad at niyakap niya si Veronica, ang kanyang ina. Humagulhol siya ng iyak sa balikat ng mami niya na 1 taon din silang hindi nagkita. Ganon din ang kanyang ama na si Victor. Niyakap niya at umiyak siya sa dibdib ng kanyang ama. Baka sa mukha ang tuwa ang kanyang mga magulang. Sobrang tuwa ng mga ito dahil nakikita na nila ang kanilang anak. Hinalik-halikan siya ng kanyang ina sa kanyang mukha at ganoon din ang kanyang ama. Mami, niyakap niya ng kanyang mami at tumagulhol siya ng iyak. Anak, nanaginip ba ako? Totoo ba ang nakikita ko? Nasa harap pa na kita? Tanong ni Veronica habang humahagulhol ng iyak. Mami, opo, ako po ito ang anak niyo ni Daddy, sagot ni Talia. Salamat anak at buhay kayo ng apo ko. Miguel, gusto kong mayakap ang apo ko, saad ni Veronica. Apo, ang gwapo mo, salamat at buhay kayo. Halos mamatay na ako sa kakaisip kung nasaan kayo. Hinalik-halikan ni Veronica ang kanyang apo. Walang tigil sa pagtulo ang kanyang mga luha dahil sa tuwa. Anak, paano kayo nakatakas kay Vanessa? Paano mo ipinanganak na ligtas ang apo ko? Tanong ni Veronica kay Talia. Mami, mayroong mabuting kalooban po ang tumulong sa amin ni Lester. Naawa siya sa amin. Ang mahalaga, Mami, ligtas na po kami ni Lester. Magkakasama na po tayong muli. Ayaw ko nang pag-usapan pa ang nangyayari sa akin. Mas gusto kong magpatuloy sa buhay kasama si Miguel. At kayo ni Daddy, Mami. Seryosong tura ni Talia. Mami, bakit po kayo nasa wheelchair? Ano pong nangyari sa inyo? Ma, tanong ni Talia. Anak, nag-breakdown ako mula nang mawala ka sa amin. Nawala na ako ng ganang mabuhay. 1 taon anak, pero halos araw-araw akong pinapatay. Di ako makakain at di ako makatulog hanggang sa bumigay ang katawan ko. Paliwanag ni Veronica sa kanyang anak. Mami, patawarin niyo po ako. Ako po ang dahilan kung bakit nagkaganyan po kayo. Anak, si Vanessa ang may kasalanan ng lahat, hindi ikaw. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Mabubulok siya sa kulungan kapag mahuli siya ng mga pulis. Wanted na siya ngayon. Meron ng patong ang kanyang ulo sa oras na mahuli siya.
diretso siya sa kulungan. Mahuhuli din natin yan, hype na babaeng yun. Ang dami niyang naperwisyo, galit na tura ni Veronica. Mami, wag po kayong mag-alala, magbabayad din ang babaeng yun. Kung hindi lang kasalanan na pumatay ng tao, ako mismo ang papatay sa hayop na yun. Galit na sabi ni Miguel. Hindi tayo susuko, darating din ang araw na magsasawa sa pagtatago si Vanessa. Siya lalabas din yun pagdating ng araw. Sa ngayon, wag tayong magpa-apekto sa kanya. Magpatuloy tayo sa buhay at kalimutan ang mapait na mga pangyayari sa Adi Victor. Tahimik lang si Talia na parang meron itong iniisip. Napansin ni Miguel ang pag-iba sa mukha nito. Naisip ni Miguel na naalala lang ni Talia ang masamang ginawa sa kanya ni Vanessa, kaya niyakap niya ito at hinaplos ang buhok. Talia, wag ka na mag-alala, nandito na ako. Hindi na ako papayag na masaktan ka pa ni Vanessa. Iingatan kita, Talia. Gagawin ko ang lahat para maprotektan kita laban sa babaeng yun. Saad ni Miguel habang yakap-yakap nito si Talia. Natutuwa naman ang mga magulang ni Talia dahil nakita nila kung gaano kamahal ni Miguel ang kanilang anak. Nagpalipas sila ng gabi sa bahay ng kanyang mami at daddy. Gusto kasi ng mami niya na mag-istipa sila dahil gusto nilang makabanding ang kanilang apo na si Lester at makasama na rin si Talia. Miguel, masaya ka ba na nagbalik na ako? Wala bang nagbago sa pagmamahal mo sa akin? Kumusta ang araw-araw mo habang wala ako sa tabi mo, Miguel? Seryosong tanong ni Talia kay Miguel. Talia, hindi dahil madali ang mabuhay kung nawala ka. Sobra kitang namimiss at araw-araw akong pabalik-balik sa police station kung meron na bagong lead sa kaso mo. Kung nasaan ka na, palagi akong nabibigo dahil wala pa rin silang impormasyon kung nasaan na si Vanessa, kung saan nila kayo dinala. Salamat, Talia, at ikaw mismo ang umuwi sa amin at kasama mo pa ang anak natin. Pangako, Talia, mas mamahalin pa kita at alagaan. Ayaw kong mawala ka sa paningin ko kasi natatakot ako na baka iwanan mo ako ulit. Hindi ko nakakayanan at hindi ko na mapapatawad ang sarili kung mawala ka pa sa akin. Saad ni Miguel habang yakap-yakap si Talia. Masaya na ang kanilang pamilya, tahimik at punong-puno ng pagmamahal. Lumipas ang ilang mga araw, buwan at taon. 3 taon na si Lester at si Talia naman, isa na siyang executive assistant sa company ni Miguel. Magkasama sila lagi ni Miguel kahit saan magpunta. Business meeting at business trip, palagi silang magkasama. Busog na busog sila sa pagmamahalan sa isa't isa. Walang away at walang nanggugulo. Hindi na rin kasi nagpakita si Vanessa. Habang naghubad si Talia ng damit, nakita ni Miguel ang liig ni Talia. Meron siyang hinahanap na hindi niya nakikita sa kanyang asawa. Talia, ngayon ko lang napansin, nasaan ang kwintas na binigay ko sa'yo? Seryosong tanong ni Miguel. Miguel, anong kwintas? Tanong ni Talia. Talia, nakalimutan mo na ba? Ang sabi ko sa'yo, wag mong tanggalin yun para kahit saan ka man makarating. Kahit hindi mo ako kasama, dala-dala mo pa rin ang puso ko. Hindi ka mag-iisa, tanda yun ang pagmamahal ko sa'yo. Saad ni Miguel. Miguel, baka nawala nang kinidnap ako ni Vanessa. Hindi ko na rin naisip yun. Alam mo naman, ang pinagdaanan ko, Miguel. I'm sorry kung nawala sa liig ko. Seryosong sabi ni Talia. Talia, ang importante nakauwi kayo sa akin. Hindi na mahalaga yun. Ikaw ang mahalaga, kayo ni Lester. Bakit, Miguel? Mahal ba yun? Tanong ni Talia. Talia, huwag mo nang alamin. Nag-smile si Miguel at niyakap niya si Talia. Miguel, please, gusto ko lang malaman kung magkano ang halaga ng kwintas na binili mo para sa akin. Tanong ni Talia. Talia, 1.5 million ang halaga ng kwintas na yun. Pero hindi na mahalaga yung Talia. Kahit ubusin ko pang lahat ng kayamanan ko, hindi mo matutumbasan ng pera ang pagmamahal ko sa'yo. Tandaan mo yan, okay? Mahal na mahal kita ngayon na wala na si Vanessa. Matatahimik na tayo, wala nang sisira pa sa pagmamahala natin. Hindi makapagsalita si Talia, nasyak siya sa price ng kwintas na binili ni Miguel para sa kanya. Talia, are you okay? Huwag mo nang isipin yun, okay? Ikaw ang importante, Talia. Miguel, ang mahal naman yata ng kwintas na yun, tapos nawala ko pa. I'm sorry, Miguel. I'm sorry, saad ni Vanessa. Talia, wag mo nang isipin pa yun. Okay? Halika nga dito. Binuhat ni Miguel si Talia at pinahiga niya ang sa kama. Hinalikan niya ito sa labi para hindi magsalita pa. I love you, aking talang Miguel. Walang makakaagaw sa'yo. Mula sa akin, papatayin ko ang magtangkang agaw sa'yo. Saad ni Talia. Nagulat si Miguel sa salitang binitawan ni Talia. Parang naninibago siya sa mga pinakita nito. Hindi ganito si Talia pero hinayaan niya lang na baka dala lang ito na matagal niyang pagkawala.
Kinabukasan sa opisina, nagulat si Talia nang may bagong hired na sekretary. Mas nagulat siya nang may makita niya kung sino ang babaeng yun. Tinitigan niya ito mula ulo hanggang paa. Nakatulala lang siya habang galit na galit ang kanyang itsura. "Hello ma'am, good morning po. Ako palang new hired secretary ni Sir Miguel. Ako nga pala si Elaine. Pero sana magustuhan niyo po ako." Saad ni Elaine na natiling nakatitig si Talia sa kanya at baka sa mukha niya nito ang galit. "Ayaw ko sa iyo, hindi namin kailangan ng sekretary at isa pa, mukhang wala kang alam sa ganito kalaking company. Lumayas ka dito habang wala pang asawa ko." Singhal ni Talia kay Elaine. Ngumiti si Elaine at tinitigan niya si Talia mula ulo hanggang paa. "Ma'am, I'm sorry po pero si Sir Miguel ang boss ko, hindi po ikaw, kaya wala ka sa posisyon na paalisin ako. Dito, si Sir Miguel lang ang paniniwalaan ko, hindi ikaw," seryosong sabi ni Elaine. Mas lalong nagalit si Talia at bigla niyang sinampal si Elaine. Nakita ni Miguel ang ginawa ni Talia. Lumapit siya sa dalawa at hinawakan niya si Elaine dahil umiiyak ito. Tinitigan ni Miguel si Talia. Nagtataka siya sa attitude na pinakita ng kanyang asawa. "Talia, bakit mo sinampal si Elaine? Siya ang bagong sekretary natin." Bigla kasing umuwi si Carla at siya ang nag-recommend kay Elaine. Saad ni Miguel. "Miguel, paalisin mo siya ngayon. Ngayon din, ayaw ko sa kanya. Hitsura niya pa lang, hindi na mapagkakatiwalaan." Galit na sabi ni Talia. "Talia, magaling siya at hindi ka dapat maghusga agad. Hindi mo pa nga nakikita ang performance niya. Diba? Elaine, sige na, bumalik ka na sa opisina mo. Ako nang bahala dito," mahinahong sinabi ni Miguel. "Pero Miguel, sinabi ko na sa'yo. Tanggalin mo na siya, ayaw ko na sa kanya," singhal ni Talia. Nagulat si Miguel sa ugaling pinakita ni Talia. Hindi siya makapaniwala na may pagkabastos ang kanyang asawa. Lumabas si Elaine at naiwang naguguluhan si Miguel.